Pansin niyo ba na ang tao sa paligid niyo or mga kaibigan o kakilala niyo ay pwede kayong hilahin pataas or hilahin pababa? Ever noticed how the people around you can either lift you up or drag you down? Hi, this is Marisol Templo and welcome back to my channel. In this vlog, let's talk about choosing the right friends, why it matters for your faith, and how Bible defines real friendship. And before we continue, syempre, nais ko munang pasalamatan at batiin ang aking mga masugid mga loyal viewers and supporters, ang aking mga subscribers from Cebu. Hi po sa inyo, and from other countries also, and of course sa lahat ng mga nanonood ng aking mga vlog. I wish that all of you are well and alive and happy. Ano po, may all the blessings of the Lord fall on you and all your family. Medyo nag-iba tayo po ng topic, kasi alam nyo naman na naibigay ko na yung side ko about politics, how I view about the government and the Marcoses and the Dutertes. So, it's enough for me. And I don't want na nag-spread ng, I don't like faction, I don't like hate, I don't like anger. So, it affects and hindi tama. So, stop na tayo doon. Kaya, let's now focus kung ano talaga ang gusto kong i-vlog sa araw-araw. At I know na sinusuportahan niyo pa rin ako. Eventually, masasanay din kayo. And eventually, the right people, the ones who are interested sa mga ganitong topic, ay madodraw sa atin at dadami din tayo. Ano po? So maraming salamat po sa inyong pagtatyaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood sa ating channel. So let's go back to our topic for today. It's about choosing the right friends and how they contribute or affect or help us. So choosing the right persons around us, who we surround us with. Kasi alam niyo po yun, may kasabihan di po ba na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So katulad din po yan ng isa pang kasabihan na, birds of the same feather flock together. So it matters po talaga kung sino ang mga kasakasama natin. Yung mga nakakausap natin lagi, nakakasama natin lagi, nakaka-interact natin, kasi what they do, nakaka-apekto rin sa mga ginagawa natin. And what they think, nakaka-apekto din sa mga iniisip natin, even sa mga feelings nila. Ano pa? Why friendships matter? Bakit nga ba napaka-importante ng mga kaibigan natin? Sabi nga, di ba, you become like the people you surround yourself with. Nakaka-impluwensya sila sa ating sarili, sa ating pag-iisip, di ba? Our thoughts, habits, and spiritual growth. Nakaka-apekto po talaga kung sino ang ating mga kasakasama o kaibigan. Not all friends are healthy. Take note of that. Even if they feel fun, kahit na masaya silang kasama, it's not always healthy. Diba? Hindi lahat ng porke masaya at masarap kasama ay good na sa atin. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Totoo po yan. Kung sino ang mga kasakasama natin, talagang maaapektuhan tayo. Kung mabuti tayo, mas madali humila pababa, di ba? Ang goal natin is to have biblical friendship goals. Ano nga bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaibigan? Friendship sharpens our spirituality. In Proverbs 27 verse 17, it says, As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ang totoong magkakaibigan ay nagtutulungan, nagpapaangat, inaangat ka. Real friends challenge your faith, not weaken it. Pinapatatag yung ating mga pananalig at paniniwala. Binibigyan tayo ng mas malakas at matibay na pananalig sa Panginoon. Real friends also loves at all times. It says in Proverbs 17 verse 17,
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Real friendship daw, ang mga friends daw natin ay minamahal tayo sa lahat ng pagkakataon, at ang kapatid daw ay ipinanganak or nandyan sa atin para sa oras ng mga difficulties or mahihirap na pagkakataon sa buhay, di ba? So tama yun, godly friends stick with you not just in good times but also in bad times. Ang totoong friend, sasamahan ka sa mga problema mo, tutulungan ka, hindi yung iiwanan ka. And true friends speak the truth. They are not afraid to call you out but always with grace. Diba? Pag nagkakamali ka, pagsasabihan ka pero sa tamang pamamaraan na hindi ka naman mapapaya o masasaktan. They help you grow, not flatter your flaws. Tutulungan ka nilang, ang good friends, real friends, ay tutulungan kang mag-grow. Diba? Hindi yung ipa-flatter ka lang dahil niluloko ka lang. Diba? Na para lang, kunyari, feel good ka. What are the signs of the wrong friendships? Ano-ano nga ba ang mga senyalis ng mga maling kaibigan? Take note of this. They constantly pull you into gossip, drama, or sin. Ayan! Dadalhin ka daw sa mga kachismisan. Sinong tinatamaan dyan? Sa mga kadramahan at mga pagkakasala. Tulad ng yung mga inuman na hindi maganda, nagwawalaan na, pumupunta kung saan-saan. Malaking kasalanan po yan. Hindi yan nakakatulong kung ikaw ay Kristiyanong totoo. Kasi dadalhin ka lang yan sa pagkakasala. You feel drained or pressured around them. So, wrong friends, nakakaramdam ka ng, nape-pressure ka, parang nauubusan ka ng sarili mo. Alam mo yun? So, mafe-feel mo talaga yung mga wrong friends kung nasa wrong surrounding ka, nasa wrong friends ka. Paano nga ba ang pagpili ng mga tamang kaibigan? How to choose the right friends? Of course, we always pray for discernment. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon kung sino ba ang dapat at hindi dapat. Look for people who pursue God. Maka-Diyos din. Be the kind of friend you want to have. So ikaw, dapat ganun ka rin. Yung gusto mo na magkaroon ng friend na hinahanap mo, dapat ikaw din mismo, ganun ka. Kasi di ba, don't expect na mahahanap mo yung taong ganun hinahanap mo, samantalang wala din naman sa sarili mo. Di ba? We attract what we are. Hindi na uso yung opposite attracts. Hindi na uso yon. We attract what we are. Don't settle. Huwag kang basta, okay na yan, basta may kaibigan. Huwag ganun. Your circle shapes your soul. And your soul is very important. Kasi iyan ang ating magiging gabay para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung tayo ba'y madadala sa kabutihan or tayo ba'y mahihila sa hindi kabutihan. Diba? Ganun yun. The right friends won't compete with your faith. They won't compete with your faith. Hindi kanya sa iyong pananalig. You don't need a lot. Just a few real ones who walk with you toward Christ. So yun ang hanapin nyo. Yung mga kaibigan na the same ng level ng spirituality nyo and understanding. The right friends won't compete with your faith. They will complete it. Meaning, hindi nila sasalungatin yung faith mo, yung pananalig mo. You don't need a lot of friends, just the real ones. The ones who are with Christ also. The ones who believe what you believe in. Diba? Ganon yun. Para masaya, diba? So, hindi ka magwo-worry na mawawala ka sa tamang landas. If you want to keep your path straight, go with the straight friends. Go with the right friends. Hindi yung hihilahin ka pababa, kundi iaangat ka. That yung friends na tutulungan ka to show your real strength. Tutulungan kang umangat. Hindi ka kukumpetensyahin,
kundi tutulungan ka at magse-celebrate siya sa'yo sa mga successes mo at hindi siya magseselos ng negatibo. Kasi sometimes yung jealousy is understandable and acceptable rather. Kasi sino ba naman ang hindi nagsiselos? But it should be with a good intention, a positive jealousy.